Alright, magandang araw sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa may Commonwealth Avenue. Liliko na tayo dito sa may Regalado. At papunta tayo ngayon sa may ika-10 station itong MRT7, itong Mindanao Avenue Station. Nandito tayo ngayon sa may Regalado Avenue. At ngayong araw ay mag-a-update ulit tayo dito sa ongoing construction pa din ng MRT7 dito sa may Fairview. So dito tayo magsisimula sa may pang-10 stasyon ng MRT7, etong Mindanao Avenue Station. Tignan natin kung by next year, December 2025 daw, ay partial operation na itong project na to. So as you can see dito, parang may mga mangilan-ngilan pa ata silang ginagawa dito. Mukhang ano, yung drainage yata. Pero buo na rin naman. Dito may part pa dito na parang may hinukay sila. Tignan natin pagdating natin doon sa malapit doon sa may SM Fairview. Ngayon nga pala ay September 10, 2024, alas 4 ng hapon. Makikita natin dito yung ilang poste may hukay pa. Pero dito ayos na. Dito meron pa ulit. May mga barrier pa ulit na nakalagay dito sa ilalim nitong mga columns. Tingnan natin doon sa susunod na station. Ay, maganda pala kung dito tayo pupwesto para makita natin. Ayun, parang may ano, may dinidrain sila doon. Okay, patawid na tayo. And ito na, makikita natin yung pang-10 station ng MRT7. Okay. Parang may in-adjust sila, no? Ayun, no? Yung bakal, parang hindi nila tinayuan ng poste. O, hindi ko lang alam, ha? Baka kasi may plano sila dyan. So, tingnan natin. Ito na siya ngayon, yung station. So, ano siya, oh? May ano na, may harang na sa gilid. Tapos may mga bakalan naka-ready rito. Dito naman, ayun, yung drainage naman yung inaayos nila sa kaliwa. Dito, ayos na. Tapos dito, feeling ko dito yung daan eh. Ito, dito sila maglalagay ng hagdan pababa. Saktong-sakto, no? Ang ganda ng pwesto. Harap ng mall, harap ng SM Fairview lang. Okay, so kanan na tayo dito. Makikita natin na lumiliko na dito pa kanan itong columns. Ano kaya plano nila dito sa ilalim? May bakanting lote dyan eh. Bali, meron na lang 4 na station na pupuntahan natin. Yung kasunod na station, yung Quirino Station. Dito may bakanting lote. Baka dito lang nila ilalagay yung mga ano, mga gamit nila. Ayun. Malapit na natin makita yung isang station dito. Etong Quirino Station. Walang traffic ngayon.
Tingnan natin dito. Ayun, nakikita ko na yung net. Magandang footage natin ngayon kapag ganitong medyo maaraw, lalo na't ganitong GoPro yung gamit natin. So ito yung Quirino Station, I think. Ayan na siya. Ayan, pumapasok na yung mga workers ng BCDC. Itong BCDC, ito yata yung subcontractor ng San Miguel. So yan, ito na yung mga steel ano. Ayan. Ay, magkabilaan na pala yung mga ano, bakal dyan. Pasensya na kayo kasi sa sobrang tagal ng minsan hindi tayo nag-a-update, nakakalimutan ko na yung mga tawag sa mga bakal na yan. Basta ito na siya. Ayan. Diretso tayo dito. Ang susunod na station ay etong Sacred Heart Station. Okay. Ayan na siya. Tataka ako dito sa mga poste na to, kung anong plano dito. Yung nasa gitna. Diretso lang tayo. Susunod na station is yung Sacred Heart Station, yung pang-12 station ng MRT7. Mabilis lang yung biyahe natin ngayon dahil natapat tayo na walang traffic. Usually kasi dito sa lugar na to, lalo na pagka siguro pag rush hour, yun na, nagsisimula na yung traffic. Pero sa ngayon maluwag yung daan. Okay, so dito may mga bagong kabit na mga girder. Ayan. Yun pala ang reason kung bakit nila dati nilagyan ng ano to, barrier na harang, kasi para suporta dito sa ano, girder. Feeling ko lalagyan na rin ng poste siguro yun, columns na taga salo hindi sa girder, kasi parang masyadong malayo yung ano, yung girder sa kabilang column. Dito na yung paliko, andyan. So parang umiwas lang yung girder, siguro dahil masyadong pa-curve, kaya ganun yung ginawa siguro. Medyo inilihis, imbis na dito dadaan, doon na sa kabila dumaan. Pero dito makikita natin na may mga binutas sila dati dyan. Gumawa sila ng soil testing dito, pero hindi nila itinuloy. Malapit na tayo sa may Sacred Heart Station. Dito sa may kanan, madadaanan natin yung depot nitong MRT7. Kasunod lang nitong La Mesa Nature Reserve. Ayan, oh. May mga workers tayo nakikita na gumagawa dyan sa ibaba, pero parang mangilan-ngilan lang dahil baka may isang spot na kung saan dun sila nagpo-focus. So dito lumihis ulit, nasa gilid na ulit. Ayan, may crane na dito active ngayon, oh. Ang daming ano gumagawa. Ito, sunod-sunod yung mga columns na bagong tayo dito.
Ayan, may nakikita tayong mga workers dyan, ah. Dito sa pagbaba natin, dito banda yung depot. Feeling ko dito na yung station ng ano, Sacred Heart. Ang palatandaan ko kasi doon is malapit daw siya sa may Petron. Hindi ko lang malaman na eksakto kung saan yung eksaktong station. Palagay ko yung magiging Sacred Heart station is dito mismo sa may depot nitong MRT7. Ay, makikita natin dito sa kanan, no? Ito yung depot. So nakaparada ngayon dyan yung mga tren dyan na gagamitin para sa MRT7. Nung nagpalipad tayo ng drone nung nakaraan, nakita natin yung depot dyan. May parang station na itinayo. Eto ano na, oh, buong buo na, oh. Ayos na. Ganito yung girder nila. Parang ano lang, bakal. Hindi ko alam kung paano gagawin dyan. Kasi yung usually, di ba, yung mga naunang tinayo nila, ano, simento, ito. So ito yata yung papunta sa depot. Yun yung ano dun. Baka yun yung parang pagpapark na yung tren. Tapos ito nga, mukha siyang station eh. Etong nasa kanan, mukhang station ng Sacred Heart. Ayun, oh. Nakikita nyo yan, yung structure dyan. Tapos dito, ayan, gawa na yung mga ano, mga columns. Tapos may mga girder, yung pier head gawa na. Diretsoy natin to hanggang dun sa papunta sa San Jose del Monte, Bulacan. Ay, traffic ngayon dito kasi dahil nga sa construction. Nandito yung traffic banda papunta dito sa may Malaria, sa may Tala. Okay, let's see. Ayun, oh. Taas ng ano, tambak. Oh, may ano pa, may ginawa sila ditong parang overpass. Okay. Ayun. Ayun, oh. Ang lawak. Parang sinemento na nila yung ilalim, ah. Hindi pa. Pero mamaya tingnan natin yan dyan pag napaliparan natin ng drone. Tapos ito yung inaasikaso nila dito, itong mga columns dito. Nung nakaraan nakita natin na parang may tinitibag sila dito eh. Yun, oh. Parang ang daming mga ano, facilities na itatayo dyan sa loob ng depot.
Ito yung mga ano, yung mga bakal nandito sa gitna. Tapos palabas na ulit galing dito sa depot. Ito na. Tapos dito may mga ano, may tatayo ulit sila dyan na ano. Ayun oh, may mga bakal. Okay, tignan natin. Dito active sila ngayon sa depot. Oh, see. Traffic ngayon dito. Tingnan natin. Diretso tayo. Mahirap dumaan dito ng ano, naka 4 wheels ka. Tapos mag-update tayo. Matatagalan tayo. Kasi traffic. Yung traffic, pag mula dito sa may Greater Lagro papunta doon sa may Malaria, ganun nakahaba yung traffic. Ito may daan dito, alam ko eh, papuntang ano, Pangarap Village. Ito yung naunang ano, pansin mo no, kapag matagal na yung mga girder tsaka yung mga pure head ay no, nilulumot na, tapos iba na yung kulay. Unlike dun sa mga bagong gawa, bagong tayo, is puting-puti at saka makinis yung ano, simento. Dito ayun, ano, naglulumot na yung mga pure head. Ayun, dito ata may tatayo silang ano, hindi ko alam kung ano to. We'll see. May inuukay sila. Dito tayo pumesto. Traffic. Ayun. Ano kayang plano dito? Hirap dumaan pag ano. Ayun, may binabakbak sila dito. Ito, nakita niyo yung kulay green na net. Siguro dito na lang ako dadaan, pasensya na, kailangan nating dumire-diretso eh. Dahil ano, ito may binabakbak sila na ano, na lumang columns. Hindi kaya ano, nagkamali sila ng posisyon ng columns. Dito okay na ulit. Okay, wala nang traffic. Ay, meron pa pala. Tuloy pa rin yung traffic. Okay. So kailangan pala kung taga rito ka ay ano, lagi kang maaga umalis sa bahay. Kasi ang traffic. O siguro yung mga pauwi lang naman yun. Hindi naman yung mga papasok. Teka. We'll see. Pag may humihinto na bus, lumuluwag yung ano eh, daan eh. Yun o. Sapang Palay to PITX. So may biyahe pala ng bus papunta ng PITX magmula dito sa ano, sa may Sapang Palay. Okay yun ah. Yung galing ka ng Paranaque, let's say galing ka ng airport, sa PITX ka sasakay, tapos kung dito yung punta mo, isang sakay lang. Ito ano, continuous yung ano nila. Dito marami tayong nakikitang gumagawa. Teka. Yun. Ito yung mga bakal dito. Dito naman, ito may nakikita tayong progress. Kasi parang nung nakaraang update natin eh, puro mga ano pa lang yan, mga columns pa lang. Wala pang pier head. Ngayon ano na, bagong kabit yung mga ano, pier head dito. Ang sarap ano,
ikutin dito, tignan ko ano na yung nangyayari dito sa MRT7. So doon kasi sa sa first 9 station parang wala naman na halos sa problema doon kasi gawa na. Ang kulang na lang ata is makumpleto yung railway track. Pero dito, ito yung lagi nating pinupuntahan kasi ito pa yung pinaka dulo at ito pa yung kasalukuyang ginagawa, inaayos. Lawak ng lupa dito. So daan na tayo sa may Sacred Heart Station. I think yun yung Sacred Heart Station sa may depot ng MRT7. So sa Tala Station naman is mukhang dito sa may Robinsons, yung harapan nitong Robinsons. Dito medyo magulo pa ang dami pang mga hinuhukay ng mga lupa dito sa gitna. Ano pa, parang sisimulan pa lang nila yung pagtatayo ng mga columns dito. Diretso tayo. Ayan. At least dito nakikita natin na may progress na rin. Dati kasi parang lang nakita ko lang, parang ganito, may butas pero walang gumagawa. Pero dun sa unahan kahit paano naman may nakikita na tayong progress dun. Oh, may bakal. Yup. Matindi yung traffic dito kasi isang lane na lang yung gumagana. Ayun diretso tayo. Traffic sobra. Okay, so dito wala pa tayo nakikitang buhos ng semento para sa mga columns, pero may mga bakal na nakapwesto. Oops, traffic. Pag bagyo or maulan, naputik tong lugar na to. Ayan, dito tayo tatayo yung station sa kaliwa, harap nitong Robinsons supermarket. Dito sa likod yata, hindi ko sigurado pasensya na kayo kung magkamali man ako, pero mukhang doon nga ata. Ito na yung pang 13 station dito. Susunod na station naman is yung sa may pinakahuli na, yung sa may San Jose del Monte, Bulacan. Teka, may nakikita ko dito bakod na kulay blue na parang pang yung usual na nakikita natin sa construction. Hindi ko lang alam kung part to ng project ng MRT7, etong malawak na bakod na to. Kung posible na baka dito yung station ng MRT7, pero parang masyado siyang malaki para maging station. Parang may
may ano ata dyan, development na nangyayari. Baka gagawa ng subdivision or mga ano, residential area. Puntahan lang natin hanggang doon sa may SM San Jose del Monte, Bulacan. Dito wala pa tayong nakikitang paghuhukay or yung soil testing para dito. May balita, di ba? Parang may issue pa ata rito na may problema sa right of way, kaya nade-delay yung project ng MRT7 banda rito sa may San Jose del Monte, Bulacan. So dito wala tayong nakikita maliban dito sa pag-aayos ng kalsada. Yan, patawid na tayo dito sa tulay. Ito na yung SM San Jose del Monte, Bulacan. Malapit na. Pagkalabas na natin dito, madadaanan na natin yung SM San Jose del Monte, Bulacan. Dito may malawak na lote, oh. Pero magiging ano siya, condo. Ayala Land Estates. So may development na mangyayari dito. Ang lawak nito, oh. Siguro yung nakikita natin nung nagpalipad tayo ng drone, yung malawak na lote doon, yun. Diretsuhin lang natin to hanggang doon sa may SM San Jose del Monte, Bulacan. And then okay na tayo. Ito muna yung update natin for today para dito sa may MRT7, September 10, 2024. Okay, ito yung SM. Wala pa tayong nakikita na sign ng construction para dito sa may MRT7 sa part na to. Alright, maraming salamat at hanggang dito na lang muna ang update natin para dito sa may MRT7. Magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na update. Thank you so much and God bless po sa inyo lahat.